Sa Nanjing, China, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang May. Isa siyang gifted mathematician na kayang lutasin ang mga komplikadong math problem sa kanyang ulo. Meron din siyang mahusay na memorya at hindi nakakalimutan ng anumang serye ng mga numero na dumaan sa kanyang mga mata. Isang araw, naglalakad pa uwi si May kasama ang kanyang mga kaibigan nang dinukot siya ng isang grupo ng mga kalalakihan at dinala siya sa isang Chinese mafia leader na nagngangalang Han. Ang digital data ng criminal enterprise ni Han ay kayang matrace, kaya gusto niyang gamitin si May bilang kanyang personal mental calculator na kayang sauluhin ang mga data para sa kanya. Noong una, tumanggi ang bata na makipagtulungan, ngunit nang pagbantaan siyang papatayin ng kanyang ina, pumayag din ang batang gawin ang mga iniuutos sa kanya. Sa ilalim ng pangangalaga ng pinagkakatiwalaang miyembro ng gang na si Chang, dinala si May sa New York kung saan itinago siya bilang kanyang anak. Sa ibang lugar sa New Jersey, ang dating pulis at cage fighter na si Luke ay nasa isang matinding laban sa ring kung saan sinet niya ang isang boxing fight at dapat siyang matalo dito. Gayunpaman, hindi sinasadyang nasuntok niya ng malakas ang kalaban na naging dahilan para maging gulay ito. Ang kanyang pagkapanalo ay ikinagalit ng Russian mafia leader na si Emil na natalo ng milyon-milyong dolyar kay Luke. Napagtanto ni Luke na magdudulot ito ng problema sa kanyang pamilya, kaya nagmamadali siyang umuwi sa bahay. Ngunit huli na ang lahat dahil ang anak ni Emil na si Vasily ay pinatay na ang kanyang buntis na asawa. Labis na nasaktan si Luke at kahit na kaya niyang lumaban, hindi siya gumanti. Dahil wala nang ibang mapupuntahan, bumalik si Luke sa kanyang bayan sa New York. Nagsimula siyang mamuhay bilang isang palaboy at pag-alagala sa mga lansangan ng Manhattan. Makalipas ang isang taon, nagtatrabaho pa rin si May sa mafia. Palagi siyang dinadala ni Chang sa mga lansangan ng Chinatown, kung saan kinakabisado niya ang kita at pagkalugi na kinakaharap ng bawat tindahan. Sa mga panahong nagtatrabaho siya sa gang, marami siyang natutunan tungkol sa kung paano gumagana ang negosyo sa mundo ng mga gangster. Sa ibang lugar, nakatira si Luke sa isang napaka-unorganized na homeless shelter. Isang gabi, nakilala niya ang isang lalaking walang sapatos at may malubhang sugat sa paa. Dahil sa awa, ibinigay niya sa lalaki ang kanyang bagong sapatos. Ngunit kinabukasan pagkagising ni Luke, natuklasan niyang may humiwas sa lalamunan ng kawawang lalaki at ninakaw din ang kanyang sapatos. Samantala, isang babaeng nagtatrabaho kay Chang ang lumapit kay May sa kalagitnaan ng gabi at ibinalita sa kanya ang pagkamatay ng kanyang ina sa China. Nang sumunod na araw, ang pinuno ng gang na si Han ay dumating sa New York sa unang pagkakataon mula nang ipadala niya si May at meron siyang dalang papel na merong serye ng mga numero. Inutos niya kay May na isaulo ang numero at ginawa naman ito ng bata sa loob ng wala pang 10 segundo. Ang mga numero ay tila napakahalaga dahil sinunog ni Han ang papel upang si May lamang ang nakakaalam kung ano ang mga ito. Pagkatapos nito, dinala siya ni Chang sa sunod na lokasyon. Sinabihan niya si May na kailangan niyang kabisaduhin ang pangalawang serye ng mga numero kapag nakarating na sila sa destinasyon. Ang lahat ay naaayon sa plano hanggang sa inatake sila ng Russian Mafia sa pangunguna ni Vasily, ang gangster na pumatay sa asawa ni Luke. Plano din nilang kunin si May dahil sa mga numerong sinaulo niya. Isang shootout ang naganap kung saan natalo ang mga Chinese gangster sa mga Russian, na kalaunan ay dinukot si May. Sa ibang lugar, si Luke ay nagkaroon ng masamang araw dahil ninakaw ng isang lalaking dumaan ang kanyang perang pang-almusal. Habang sinusubukang bilhin ng isang bagay sa tindahan, nakasalubong niya ang dati niyang kasamahan sa puwersa ng pulisya. Agad na nakilala ng lalaki si Luke at dinala siya sa isang abandonadong gusali kasama ang mga kapwa niya pulis. Noong nakaraan, tinanggihan ni Luke ang kanilang mga tiwaling paraan ng pagtulong sa mga gangster. Dahil sa kinikimkim nilang galit, binugbog nila si Luke at ininsulto ang ating bida ngunit hindi siya gumanti. Sa huli, iniabot ng isang pulis kay Luke ang isang baril at hinimok siyang wakasan na ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman, tumanggi si Luke at umalis nang hindi lumalaban. Kasabay nito, dinala si May sa pinuno ng Russian gangster na si Emil, na tinanong siya tungkol sa mga numero. Hindi nagtagal, nalaman ni May na ang babaeng nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang ina ay nagtatrabaho pala para kay Emil. Hiniling ng babae kay May na sabihin sa kanila ang code, ngunit tumugon si May na mamamatay siya dahil hindi niya alam kung paano gumagana ang negosyo sa mundo ng mga gangster. Pagkatapos nito, binaril siya ng mga lalaki dahil wala na siyang pakinabang sa kanila. Alam ni May na mararanasan niya ang parehong kapalaran kapag sinabi niya sa kanila ang numero, at dahil dito, nagpasya siyang huwag magsalita.
Sa sandaling yun, isang tiwaling pulis at isa sa mga dating kasamahan ni Luke na si Captain Wolf, ang pumunta sa Russian hideout upang hulihin ang mga kriminal. Gayunpaman, hindi niya ito ginagawa para sa batas, ngunit sa utos ng Chinese leader na si Han. Tinawagan ni Emil ang kapitan at inalok na dodoblehin ang perang inalok ng Chinese mafia para lang lumayo siya sa kanilang hideout. Sa sobrang kasakiman, tinanggap ni Captain Wolf ang deal at agad na umatras. Sa mga oras na yun, tumakas si May sa hideout nang walang nakakakita sa kanya. Sinimulan siyang hanapin ng mga Russian at Chinese gangster, umaasang mahahanap ang bata bago pa siya makuha ng karibal na grupo. Kalaunan, nakarating si May sa subway station kung saan naroon si Luke at malapit nang wakasan ang kanyang buhay. Ilang segundo bago siya tumalon sa riles, nakita niya ang kinakabahang batang babae at pinigilan ang sarili. Bukod dito, napansin din niya ang mga gangster na pumatay sa kanyang asawa na naghahanap din sa bata. Upang makatakas sa kanila, sumakay si May sa subway ngunit nakita siya ng gang at sumunod sa likuran. Napagtanto ni Luke na merong mali at ginawa niyang misyon na iligtas ang batang babae. Nang walang sinasayang na oras, kumapit siya sa tren at pinatay ang lahat ng mga nakasalubong Russian. Ang isa sa kanila ay nakilala si Luke bilang ang lalaking binugbog nila noong isang taon at nagtataka siya kung paano natalo ng isang palaboy ang lahat ng mga thugs sa loob lang ng ilang minuto. Sa huli, pinatay din siya at sa wakas ay nakilala ni Luke si May. Ngunit sa sandaling huminto ang tren, tumakbo palayo si May kasama ang mga pasahero dahil napagkamalan niya si Luke na isa sa mga masasamang tao. Habang hinahanap ang bata, narinig ni Luke ang isang red alert code na ipinadala sa lahat ng mga pulis. Agad niyang na-realize na hinahanap din ng mga tiwaling pulis ang bata at nakatitiyak na ibibigay siya sa mafia. Pagkalipas ng ilang minuto, ang dalawang pulis na bumugbog kay Luke ay nakita si May at sinubukang kunin ang bata. Sa kabutihang palad, dumating si Luke sa tamang oras at pinatumba sila ng walang kahirap-hirap. Wala pa ring tiwala si May sa kanya ngunit sumakay din siya sa sasakyan nang dumating ang Russian mafia. Isang high-speed car chase ang naganap sa mga lansangan ng Manhattan at dito ipinakita ni Luke ang kanyang galing sa pagmamaneho. Sa huli, pinatay ni Luke ang lahat ng mga Russian, ninakaw ang kanilang mga wallet at dinala si May sa isang magarbong hotel. Sa ibang lugar, nalaman ng kapitan na puwersahang kinuha si May, hindi ng mafia kundi ni Luke. Nang malaman ito, nabigla siya dahil si Luke ay hindi nasasangkot sa anumang bagay na may kaugnayan sa krimen mula nang umalis siya sa puwersa ng pulisya. Samantala, pagkatapos mag-check-in sa hotel, nagsimula nang magtiwala si May kay Luke at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga numerong isinaulo niya. Sa pagsuri sa format ng mga numero, nalaman niya na ito ay mga kombinasyon sa isang safe. Sinabi ni May na dapat niyang kabisaduhin ang pangalawang numero bago umatake ang mga Russian, na nangangahulugan na merong dalawang safe na naglalaman ng mahalagang bagay, na malamang ay planong i-trade ng Chinese mafia. Sa sandaling yun, nalaman ni Chang ang lokasyon ni May gamit ang isang tracking device sa kanyang telepono. Hindi nagtagal, siya at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa hotel at agad na nagsimula ng isang shootout. Nagkagulo ang lahat nang nagsimulang tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay. Sa huli, nakipagsuntukan si Luke sa mga gangster na naging dahilan ng pagkakahiwalay nila ng batang si May. Nagawa siyang makuha ni Chang, habang si Luke naman ay nagawang makatakas bago pa siya mapatay. Alam ni Luke na hindi niya maaaring pabayaan si May at handa siyang gawin ang lahat para lang mailigtas ang bata. Kaya naman, tinawagan niya si Vasily mula sa isang telepono na ninakaw niya kanina, kung saan nagpanggap si Luke bilang miyembro ng kanilang gang at sinabing nasa kanya ang numero na hinahanap ng lahat. Naniwala si Vasily sa kanya at inutusan siyang pumunta sa isang kasino para ibigay ang nasabing numero. Sa ibang lugar, ipinatawag ng alkalde ng lungsod si Captain Wolf sa kanyang opisina upang talakayin ang lahat ng mga nangyayaring shooting. Gayunpaman, lumalabas na siya at ang kanyang boyfriend na si Alex ay pareho ding mga corrupt gaya ng iba. Inihayag ng alkalde na si Luke ay hindi isang normal na pulis. Sa katunayan, isa siyang CIA agent na ipinahiram sa puwersa ng pulisya pagkatapos ng 9/11. Noong nasa police force pa si Luke, siya at ang kanyang partner na si Alex ay inassassinate ang ilang mga crime boss sa pagsisikap na magpataw ng kaayusan. Gayunpaman, kinailangang huminto ni Luke matapos ilantad ang mga tiwaling paraan ng kapitan at ng kanyang team. Sa huli, napagtanto ni Captain Wolf na ang taong akala niya ay isang loser, ay isa pala talagang mapanganib na kaaway. Nang ipaalam sa alkalde ang tungkol sa pagsasama ni May at Luke, labis siyang kinabahan, na para bang may alam siya tungkol sa safe at sa kombinasyon nito.
Samantala, ibinalik si May kay Han na nagtanong sa kanya kung sinabi niya ang kombinasyon sa sinuman. Gayunpaman, nagsinungaling si May at iginiit na nagkunwari siya sa mga dumukot na hindi siya nakakaintindi ng Ingles. Hindi nagtagal, tinawagan ni Chang si Alex at sinabi sa kanya na nasa kanila na ang bata, kaya pwede na nilang maipagpatuloy ang meeting. Dito nabunyag na ang mga taong sinusubukang makatransaksyon ng Chinese Mafia ay ang alkalde at ang kanyang kasintahan na si Alex. Sa sumunod na eksena, dumating si Luke sa kasino kung saan nahanap niya ang mga Russian gangster. Tinambangan niya ang lahat ng tauhan ni Vasily at kinuha siya bilang hostage, at planong gamitin siya para pagbantaan ang leader ng Russian Mafia. Pagkatapos ay tinawagan niya si Emil at tinanong siya tungkol sa nilalaman ng safe, kapalit ng buhay ng kanyang anak. Ibinunyag ni Emil na ang safe ng Chinese Mafia ay merong 30 milyong dolyar sa loob nito, habang ang safe naman ng mayor ay merong isang bagay na ang halaga ay katumbas ng nabanggit na pera. Samantala, umalis si Chang kasama si May upang makipagkita kay Alex at makipagpalitan ng mga code. Ngayon, ang tanging paraan para mailigtas ni Luke ang bata ay sa pamamagitan ng pagkuha ng 30 milyong dolyar mula sa Chinese Mafia bago pa maganap ang kalakaran. Gayunpaman, hindi niya ito magagawa ng mag-isa dahil ang safe ay nakatago sa malalim na bahagi ng Chinatown na protektado ng mga Chinese gangster. Kaya naman, humingi siya ng tulong sa mga dati niyang kasamahang pulis. Pumayag silang tumulong, ngunit dahil lamang sa pera. Pagkatapos ay nagtungo na ang grupo sa hideout at nagsimula ng isang shootout. Habang papunta sa safe, maraming gangster at mga pulis ang namatay sa bakbakan. Nang sa wakas ay naabot na nila ang locker, trinaydor ni Luke ang mga pulis at pinagbabaril silang lahat, maliban sa kapitan, na ginawa niya ding bihag kasama si Vasily. Matapos kunin ang lahat ng pera sa safe, pumunta na si Luke sa alkalde. Sa kanyang paglalakbay, tinawagan niya si Alex at tinanong siya kung ano ang nasa pangalawang safe. Dahil nakay Luke na ang pera, gagawin ni Alex ang lahat ng hinihiling niya. Ibinunyag ni Alex na ang pangalawang safe ay pag-aari ng alkalde na naglalaman ng isang disk na may data sa bawat transaksyon ng mga sindikato sa New York. Nais ng alkalde na ibenta ito sa mga Chinese, kunin ang 30 milyon at hayaan ang mga gang na gawin kung ano ang dapat nilang gawin. Makikipag-deal na sana si Alex kay Chang ngunit dahil ninakaw na ang pera sa safe ng Chinese Mafia, sinubukan niyang bumalik para makipagkita kay Luke. Gayunpaman, inutusan siya ni Luke na isama si May dahil siya ay mahalagang asset para sa kanya. Nang walang pag-aalinlangan, sumunod si Alex sa utos, pinatay si Chang at ang kanyang mga tauhan, at nagmaneho upang makipagkita kay Luke kasama ang batang babae. Sa sumunod na eksena, pumasok si Luke sa opisina ng mayor at hiningi sa kanya ang nilalaman ng pangalawang safe. Bagamat nag-aatubili ang alkalde, wala na siyang ibang choice kundi ibigay kay Luke ang disk na may mga datos sa bawat aktibidad ng sindikato sa New York. Ilang sandali pa ay pinatumba siya ni Luke at bumalik upang makipagkita kay Alex tulad sa napag-usapan. Ngayong nasa kanya na ang pera at impormasyon, si Luke na ang pinakamakapangyarihang tao sa laro, ngunit si Alex ay may mas espesyal na pinanghahawakan at ito ay si May. Nang sa wakas ay nagkita na ang dalawa upang ipagpalit si May sa pera, tumangging makipag-cooperate si Luke at sa halip ay iminungkahi na isettle nila ito sa isang suntukan. Gayunpaman, nang naghahanda ng lumaban si Alex, binaril siya ni May sa binti. Nang makakuha ng pagkakataon, pinatay siya ni Luke nang walang kahirap-hirap. Sa huli, nakalaya na si May, hawak ang pera at disk na magagamit nila para sa proteksyon. Para sa kaligtasan ni May, pinalaya ni Luke ang kapitan at binigyan siya ng 50,000 dolyar bilang kabayaran sa kanyang pagtulong. Bukod dito, pinakawalan din niya si Vasily upang hindi na sila sundan ng mga Russian. Kalaunan, ang Chinese Mafia boss na si Han ay nakatanggap ng liham mula kina Luke at May. Ipinadala sa kanya ni Luke ang lahat ng natitirang pera, kasama ang bantang ilalantad ang kanyang baho kapag sinubukan niyang hanapin si May. Sa huli, itinago ni Luke ang ilang kopya ng disk sa buong lungsod para kung sakali mang may sumubok na saktan sila, maaari nilang gamitin ang kopya bilang isang paraan para i-blackmail ang ilang makapangyarihang tao. Sa huling eksena, nagmaneho sina May at Luke papuntang Seattle para magsimula ng bagong buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula.